Etong sinabi ni Senator Bongo, bakit siya pinag-iinitan? Pero sa katunayan, ilalatag ko po ang plano diyan ni Bongbong Marcos kasama po si Risa Ontiveros. Eto po. Ano to? May cover up? Ano to, para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin, mga totoong buhaya. Yon. Again, lagi ko pong ipapaalala araw-araw dito sa ating channel. Sa mga banateros, banateras dyan. Tumbukin dapat yung totoong buhaya. In short, yung mastermind. Napapansin nyo, paiba-iba na. Si Boying ang tinumbok. Si Bongo, bakla ka ba, Boying? Ng ICI, si Dison, nagpaparinig na rin kay Bongo. Pambira mga animal yan. Sino pa ba? Ang Kongreso. Ultimo yung kasama nila, ang tinutumbok. Si Marcoleta at saka si Cheese. Lumilihis tayo dun sa issue eh. Doon tayo sa may ghost projects. Doon tayo mag-focus. Ang ghost projects, nasaan? Nasa Bulacan. Ilocos Norte. Yan po imbestigahan ninyo. Ba't alis kayo ng alis sa ghost projects? Kasi pag tumutok kayo sa ghost projects, matutumbok ninyo yung mastermind na sinasabi ni Senator Bongo na yung totoong buhaya. Ba't punta kayo ng punta sa iba? Alam nyo kung bakit? Mamaya sabihin ko. Bakit i-atras ngayon? May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Yan, exactly. Yun yung sinabi. Ito yung sinabi ko. Jiggy, kung matatandaan natin doon sa interview kay Ombudsman Boying Rimulya ng story ko ng One News, sinabi niya na tingin niya pinoprotektahan ng mga diskaya itong si Senator Bongo dahil ayaw daw sumagot o magbigay ng kahit anong detalye ng mga diskaya kaugnay doon sa joint venture sa pagitan ng kanilang construction company at nitong CLTG Builders na again, pagmamayari ng pamilya ni Senator Bongo. Jiggy. Kita mo naman kung hindi bobo rin to si Boying. Ulitin ko, hindi ako nagmamagaling o nagmamatalino. Alam ko matalino yan si Boying kasi lawyer yan ng UP pa yan. Kaya nga hindi ko alam kung yung mga UP lawyers hindi kinahihiya itong mama na ito eh. Di ba? Father ko pa UP law graduate, pambihira. Hindi naman ganito kabo. Ay nako, ito si Boying, ang sabi niya, ba't ito si Diskaya, parang pinagtatanggol si Bongo. Kasi ayaw niyang banggitin yung proyekto nung kanyang tatay, ng kanyang pamilya. Bakit napunta tayo sa pamilya ni Bongo? Kasi kung gusto mo talagang tingnan, Boying, ito dito huli ka eh. Kung gusto mo talagang tingnan lahat ng mga proyekto ng Diskaya, sabi ni Chavit Singson, ang laki, bilyon, trilyon, bilyon ang proyekto niya sa Ilocos Norte. Bakit pinagpipilitan mong silipin yung mga pipitsuging kontraktor? Nakalantad na sa inyo, sinasabi na. Karamihan ng flood control projects diyan sa Ilocos Norte ni Bongbong Marcos, ang gumawa ay Diskaya. So kung susundan ko yung sinasabi mo, dahil kinokonek mo ang Diskaya sa masamang tao, sa pamilya, mas malaki ang proyekto niya sa Ilocos Norte. Ba't pinagpipilitan niyo si Bongo? Alam niyo kung bakit? Ito yun. Kasi they are preparing for 2028. They are desperate. Everybody knows, kahit yung mga nanunood dito, na dilaw, kain-tae, na dilaw, kahit yung mga loyalista ni Bongbong Marcos, yung pula, yung komunista, everybody knows, kung hindi nila mapapatay si BP Sara, she will be the next president. Sigurado na po yan. And they are desperate. Hindi umubra yung impeachment, lumala ang problema sa flood control, sumingaw. Hindi nila masiraan si BP Sara kasi hindi connected si BP Sara sa
flood control. So anong gagawin? Sisiraan yung mga nakapaligid. Kaya nga, anong unang siniraan dyan na malapit kay PRRD? Si Pastor Kibuloy. At the get-go pa lang, binanatan na. Si Bato, si Bongo, ngayon si Cheese. Alam natin lahat. We cannot deny this. VP Sara will be the next president. The issue, hindi na nila magalaw si VP Sara eh. Lahat na ng baho, itinapon sa kanya. Parang kumuha ng tae yung pinklawan, ibinato kay VP Sara yung tae. Eh hindi tumatama. Yung kamay nila ngayon mabaho, amoy tae. Sila ngayon na nagmumukhang, sila na talaga nangangamoy tae. Kumuha naman si Boying ng tae, binato kay VP Sara, nakailag. O di yung kamay niya amoy tae. Lahat sila ngayon amoy tae. Pasensya na po sa kumakain ha. Pero ganyan po nangyayari. Hindi po bumabaho si Sara. The more nilang batuhin si Sara ng tae, sila yung nag-aamoy tae. Lalo silang bumabaho. So in short, suko na. This is their last plan. Apart from patayin si VP Sara, according to her, plano siyang patayin ni Bongbong Marcos, ni Tambi, at saka ni Lisa Marcos. Apart from that, ito na yung pinaka-next plan. Wala na tayong magagawa kay VP Sara. Ang kukuhanin natin yung Vice President. At alam nating lahat, sobrang lakas ni Bongo. Sa katunayan, si Bongo, siya po ang number 1, pinakamalaking nakuhang boto sa Senado. Kung hindi ako nagkakamali, 26 million. That is more than convincing. That is overwhelming. At pagka ganyan ang boto ng isang senador, usually ang number 1, posibleng maging presidente, very, very, very likely na manalong presidente or vice president. And they are looking at Senator Bongo as the next vice president. Ngayon, babanatan si Bongbong Marcos, ay wala na silang magagawa kay Sara. Wala na. Ang gusto nilang kunin, yung pagka-vice president. Para babatuhin, pupunta sila dun ulit sa plan nilang impeachment. Yaan ang plano ng mga yan. Yaan ang bulong-bulungan ngayon. Yan ang lumalabas. Kaya, yayariin na nila. The next possible vice president will be Bongo and Robin Padilla. And they are super popular. Naalala nyo? Ang number 1 senator sa voting, 2022 and 2025 are both DDS. Robin and Bongo. Kahit sino ilagay mo dyan, delikado sila. So, kung hindi nila makuha ang president, they will try to get the vice president. Para pag na-impeach si VP Sara, sila uupo. That's their last ticket. That's their last hurrah. Doon lang nila kaya maging president. Naunawaan nyo. Kasi kung matanggal si VP Sara at ang uupo rin, DDS, tapos sila dyan. You know why? Bakit ganon? Kasi po sobrang lakas ng DDS. They know it. Everybody knows it. At may anong sagot ni Senator Go sa sinasabing meron nga silang koneksyon sa mga diskaya? Paulit-ulit niya sinasabi, Jiggy, kanina doon sa press conference, hindi sila magkakilala ng mga diskaya kaya wala raw dahilan para protektahan siya ng mga ito. Ayan. Hindi niya kakilala diskaya. Tanong mo si Bongbong Marcos kung kakilala niya ang diskaya. Tanong mo Boying kung kakilala niya si Sandro Marcos. Tanong mo Boying kung saan ang pinakamalaking proyekto ng diskaya.
Anong lugar? Nanawagan pa nga siya sa mga diskaya na sabihin lahat ng kanilang nalalaman dun sa mga pagdinig. At tungkol naman dun sa joint venture between the CLTG builders at saka sa mga diskaya, hindi raw yan sekreto. Kasi kahit dun sa hearing, siya daw mismo ang nagtanong kaugnay niyan. Ano? At ang sinasabi ni Senator Bongo, kung sakaling may nagawang illegal doon sa joint venture ng CLTG builders at ng mga diskaya, handa raw siya na siya mismo yung tatayong complainant at maghain ng reklamo kaugnay niyan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bongo. Hindi ko po kilala ang mga diskaya. Wala po akong pakialam sa mga diskaya. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Yung joint venture between CLTG Malinaw naman yun eh. Eh kung wala naman talaga, hindi naman dawit talaga si Bongo doon. Di ba? Kung hindi naman siya kumita sa diskaya, eh, anong masama? in St. Gerard. Sabi sir, they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Did you know about it? Were there favors given para makakuha ng contract sa Davao? Since 2001, di po ako nag-influenza. Nakialam ba ako para bigyan ng Gago tong mga to. Isipin mo, gusto nilang silipin yung kontrata sa Davao noong dating panahon pa. Pero yung ghost projects ngayon sa Ilocos Norte, ayaw nilang silipin. Di na mo kalokohan. Hindi nila gustong solusyonan yung nakawan ngayon. Hindi nila gustong solusyonan at ikulong or panagutin yung mga nagnanakaw. Parang gusto nila, sige tuloy na magnakaw kayo, sisingilin natin yung nakaraan. Ganyan po ka-loser yan si Bongbong Marcos. Sinisisi. Kaya ako kitang-kita ko hindi talaga aasenso ang bansang Pilipinas hanggat si Bongbong Marcos ang nakaupo. Kasi wala silang alam, hindi nila alam yung salitang responsibilidad. Assume responsibilities dapat eh. Instead na ganun, hindi, pasa natin sa iba. Tapos tayo nakaw lang ng nakaw. por ang aking kamag-anak, hindi. Because I observe delikadesa.